Magandang araw o gabi sa inyong lahat at ang kapayapaan sama sa ating lahat. Ako si Neo Nexus at ito ang Breaking Ground dito sa Pedro TV. Nagbo-broadcast mula sa Middle Quirino Hill Virtual Studio dito sa ating lungsod ng Baguio City. Ngayong episode, mayroon tayong special na broadcast dahil ang mundo, mga kaibigan, ay hindi na katulad ng mundo natin isang linggo na ang nakakaraan. Ang gitnang silangan ay nagkakaroon ng digmaan at ang mga dagundong nito ay nararamdaman mula sa Gulf papunta sa Pacific, mula sa Wall Street hanggang sa mga pamilihan dito sa Pilipinas. Ang matagal ng kumukulo ay kumulo na. Ang United States at Israel ay naglunsad ng malawak na military campaign laban sa Iran, isang conflict na tinatawag na ng mga analyst na isa sa pinakamahalagang military operation mula pa nung ikalawang digmaang pandaigdig. Ngayong episode, haharapin natin ang malalim na mga tanong. Ano ang nagpasiklab ng giyerang ito? Sino ang mga kasali? Ano ang nakataya? At paano ito nakakaapekto sa atin, sa ordinaryong Pilipino na nanonood mula sa malayo? Kasama ko ngayong episode na ito sa studio ang ating analyst sa geopolitics ng rehiyon, si Maria Elena Reyes. Elena, magandang gabi. Magandang gabi, Neo Nexus. Salamat sa pagpaparito sa akin sa isang tunay na makasaysayang gabi. At nasa linya rin natin si James Haran mula sa ating Middle East Bureau. James, nandiyan ka ba? Yes, Neo Nexus, nandito po ako. Ang sitwasyon dito ay patuloy na nagbabago at sobrang tense. Ang kalangitan sa rehiyong ito ay hindi tahimik sa nakalipas na ilang araw. Magsimula tayo sa simula ng sigalot na ito. Elena, para sa ating mga tagapakinig na baka hindi pa updated, ipaliwanag mo sa amin ang dahilan bakit humantong sa ganitong sitwasyon. Dahil ang mga giyera ay hindi basta-basta nagsisimula, napaghahandaan at nabibuild up ang mga ito, parang tisa sa tisa. Tama po iyon, Neo Nexus. Ang ugat ng salungatan na ito ay umaabot ng mga dekada, pero ang pinakadirektang trigger ay lumitaw noong unang bahagi ng 2026. Ang nuclear program ng Iran ang naging pangunahing flashpoint. Ang IAEA, ang International Atomic Energy Agency, ay nag-ulat noong Disyembre 2024 na ang Iran ay nag-enrich ng uranium sa malapit na weapons-grade levels, na may stockpile na sapat para sa maraming nuclear bomb sa mabilis na abiso. Hindi ito isang theoretical na banta. Ito ay isang bomba na may countdown. Pagkatapos, noong Enero 2026, sumabog ang pangloob na kaguluhan sa Iran. Napakalaking protesta ng mga sibilyan laban sa rehimen ng lumaki dahil sa tumitinding krisis pang-ekonomiya, infrastructure failures, political disillusionment at iba pang kaakibat na problema. Ang gobyerno ng Iran ay tumugon ng marahas, pagpatay, puwersahang mga pagtatapat at mga pagbitay. Nanonood ang buong mundo ng may pandidiri. Si Presidente Trump na nakakita ng parehong panloob na krisis sa Iran at isang nuclear na banta na mabilis na lumago, ay nagsimulang ilipat ang mga military assets sa rehiyon. Isang buong armada, pinamumunuan ng aircraft carrier na USS Abraham Lincoln, ay nagsimulang magposisyon sa Persian Gulf. At nais ko ring idagdag ang diplomatic dimension dito, Neo Nexus. Nagaganap ang mga negosasyon hanggang sa huling oras. Ang Foreign Minister ng Iran na si Abbas Araghchi ay nagsasabi pa kamakailan lamang noong Pebrero 25 na ang isang makasaysayang kasunduan ay malapit ng makamit. May 3 round ng indirect talks sa Geneva. Pero ang agwat sa pagitan ng dalawang panig ay napakalaki. Hinihingi ng United States na wakasan ng Iran ang lahat ng uranium enrichment. Iginigit naman ng Iran ang karapatang magkaroon ng mapayapang nuclear technology. Noong Pebrero 27, isang araw bago ang mga strike, inanunsyo pa ng Foreign Minister ng Oman na sumang-ayon na ang Iran na huwag mag-stockpile ng enriched uranium. Tila posible ang kapayapaan. Pero hindi yun nangyari. Noong Pebrero 28, 2026, mga 2:30 ng umaga Eastern Standard Time, naglabas si Presidente Trump ng video statement na inanunsyo ang paglunsad ng United States at Israel na malawak na coordinated military campaign laban sa Iran. Ang operasyon ay tinawag na Operation Roaring Lion ng Israel at Operation Epic Fury ng United States. Ang nakasaad na layunin ay malawak,
sirain ang nuclear program ng Iran, alisin ang military command structure nito, at tulad ng sinabi mismo ni Trump, epektibong magdala ng regime change. At nagising ang mundo sa isang ganap na ibang umaga. James, ano ang nangyari sa mga unang oras na iyon? NeoNexus, sa loob ng ilang oras pagkatapos ng unang strikes, ang compound ni Supreme Leader Ali Khamenei sa Tehran ay nawasak. Sa loob ng isang araw, kinumpirma ng state media ng Iran ang hindi maisip, patay na si Khamenei nasawi sa mga strike. Nasawi rin ang Defense Minister, ang pinuno ng Revolutionary Guard ng Iran at maraming iba pang opisyal. Nagdeklara ng 40 araw ng pambansang pagdadalamhati. Ang buong command structure ng Iran ay nawalan ng supreme leadership sa isang gabi. Marami na itong naidamay na babsa. Elena, tulungan mo kaming maunawaan kung paano dumami ang mga aktor sa salungatang ito. Sa isang panig, mayroon tayong United States at Israel bilang mga pangunahing military force. Nagsagawa sila ng humigit-kumulang 2,000 strikes laban sa mga target sa Iran sa unang 3 araw na tumama sa mga lungsod kabilang ang Tehran, Isfahan, Qom, Karaj at Kermanshah. Sinusuportahan sila kahit paano ng isang coalition na kinabibilangan ng Australia, Canada, Germany, Ukraine at iba pa nag-alok ng intelligence, logistics o tahimik na pagsuporta. Sa kabilang panig, lumalaban ang Iran at lumalaban ng husto. Ang Iranian Revolutionary Guard Corps ay naglunsad ng retaliatory strikes sa hindi bababa sa 27 American military base sa buong rehiyon na tumama sa mga target sa Kuwait, Bahrain, Jordan, Qatar, Iraq, Saudi Arabia. Ang Hezbollah sa Lebanon ay muling pumasok sa labanan, naglunsad ng mga pag-atake sa Israel mula sa Hilaga. Ang mga Iranian drone ay tumama sa headquarters ng US Navy 5th Fleet sa Bahrain ng maraming beses. Isang Iranian drone paang tumama sa isang British RAF base sa Cyprus. At kumalat ang labanan, NeoNexus. Naglunsad ang mga Kurdish armed group sa loob ng Iran ng ground offensive sa hilagang kanlurang bahagi ng bansa. Ayon sa mga ulat, humingi ang United States sa Iraqi Kurdish forces na sumali sa cross-border operations. Pinalubog ng isang US submarine ang isang Iranian naval frigate sa Indian Ocean malapit sa baybayin ng Sri Lanka, ang unang barko na napalubog sa labanan ng isang submarine mula noong Falklands War noong 1982. Ang war zone ay literal na naging global na. Maaring nagtatanong ang ating mga tagapakinig, paano naman ang Russia at China? Sila ang pinakamakapangyarihang kaibigan ng Iran. Pareho silang maring kinondena ang mga strike. Tinawag ni Presidente Putin ang pagpatay kay Khamenei na isang maruming paglabag sa lahat ng international norms. Hinimok ng Foreign Minister ng China ang lahat ng panig na iwasan ang escalation. Magkasamang nanawagan ang dalawang bansa para sa Emergency United Nations Security Council meeting. Gayunpaman, wala sa dalawang bansa ang gumagalaw para sa militaryang panghihimasok. Abala ang Russia sa Ukraine. Ayaw din ng China na magsugal ng direktang pagsalungat sa United States. Ang kanilang oposisyon ay malakas, ngunit ang kanilang pakikilahok ay nananatiling diplomatiko, hindi militar. Morning breaks on shattered roofs, plastic chairs flipped on their backs, tea gone cold on chip white plates, smoke on the horizon again. Names on screens we scroll in fear, mothers counting children twice. Men whisper stories soft, the markets filled with light and spite. Let the dust fall down in silence, let the fires finally fade. From Gaza sand to Kurdish hills, from Beirut roofs to desert shade. Every border drawn in anger, every flag, every faith that we raise. I'm on my knees, my voice is shaking, praying peace
Nagpapadala ang ating mga tagapakinig ng mga tanong at isa sa pinakakaraniwan na ito, paano naman ang North Korea? Papasok ba si Kim Jong sa labanang ito? NeoNexus, ito ay isang fascinanting at nuanced na tanong. Kinondena ng North Korea ang mga strike ng US at Israel bilang isang ganap na illegal na gawa ng agresyon at ang pinakamaruming anyo ng paglabag sa soberanya. Malakas na mga salita. Pero napakaiba ang mga salita sa mga sandata. Military ang isawsawang sarili sa salungatang ito. Sa katunayan, naniniwala ang ilang eksperto na ang giyera sa Iran ay maaring magtulak kay Kim. Ipatungo sa negosasyon kay Trump, hindi sa pagharap. Iyon ang paradox ng sitwasyong ito, NeoNexus. Matagal nang nagtatayo si North Korea ng nuclear weapons bilang deterrent, eksakto para maiwasan ang kapalaran na ngayon ay nangyayari sa Iran. Maaring titingnan ni Kim Jong ang nangyari kay Khamenei, isang leader na naghabol ng nuclear development, ngunit hindi pa natapos bago kumilos ang kanyang mga kaaway at makakita ng isang babala. Naniniwala ang ilang analyst na maaring tapusin ni Kim na ang tamang hakbang ngayon ay makipag-negotiate mula sa posisyon ng nuclear strength, hindi ang magmadaling pumasok sa giyera ng iba. Kaya para sa ating mga tagapakinig, ang sagot sa tanong muna sa ngayon ay, ang North Korea ay nanonood, kumokondena at nagkakalkula, ngunit hindi sumasali. Oh, Persia, land of roses and flame, where poets once whispered the name of freedom. Your mountains remember the footsteps of kings. Your deserts remember the birth of dreams. Oh, Persia, do you hear your children cry? Behind the walls where silent freedoms die, from ancient stars to streets tonight, your spirit waits to rise in light. Elena, pakilarawan sa amin ang mga nakataya sa sigalot na ito. Ang mga nakataya nexus ay napakalaki at maraming layer. Una at pinakaagara na yang mga buhay ng tao. Hanggang ngayon, mahigit 1,230 na tao ang namatay sa Iran, hindi bababa sa 11 sa Israel, 6 na American soldiers at 9 sa mga Gulf state. Mahigit 6,000 tao ang nasugatan. Inakusa ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran ang US at Israel ng pag-atake sa 33 civilian sites, kabilang ang mga hospital, paaralan, residential areas, ang Tehran Grand Bazaar, at maging ang makasaysayang Golestan Palace. Anuman ang paniniwala ninyo sa katarungan ng giyerang ito, ang halaga ng buhay ng tao ay napakalaki. Pangalawa ay ang global na ekonomiya. Kinokontrol ng Iran ang access sa Strait of Hormuz, isang makitid na daanan kung saan dumadaan ang humigit kumulang 20% ng pandaigdigang supply ng langis. Nagbabanta ang Iran na isara ito. Ang presyo ng langis ay tumaas na mula humigit kumulang $70 patungong mahigit 80 bawat bariles sa loob ng ilang araw lamang. Bumabagsak ang mga stock market, isinara ng mga airline ang airspace sa buong rehiyon. Kung ang Strait of Hormuz ay sarado o malubang maabala, babala ng mga ekonomista ang posibleng global recession at malubang inflation. Pangatlo, NeoNexus, ang mismong regional order ang nakataya. Ang resulta ng giyerang ito ay maaring muling gumuhit ng mapa ng gitnang silangan. Ang Israel at United States ay hayagang nangangarap ng regime change sa Iran. Kung magdadala nga ba ito ng katatagan o ng mga dekada pang kaguluhan, ay ang pinakamalalim na tanong na pinag-aaralang mabuti ng mga analyst ngayon. James, dalhin mo kami sa kasalukuyan. Habang nagbo-broadcast kami ngayong gabi, Marso 6 to 26, nasaan na ang salungatang ito? NeoNexus, nasa ika-6 na araw na tayo ng giyera. Ang sitwasyon ay ganun pa rin, pero patuloy na umaangat.
Inanunsyo ng Israel ang mga bagong alon ng strikes laban sa military infrastructure sa Tehran. Patuloy na naglulunsad ang mga puwersang Iranian ng mga missile at drone patungo sa Israel at sa mga US base sa buong Gulf. Pinatay ng Hezbollah ng Lebanon ang 77 tao sa pamamagitan ng Israeli strikes sa nakalipas na ilang araw na tinutugunan naman ng Israel sa pamamagitan ng pag-target sa mga posisyon ng Hezbollah sa Beirut. Ang power vacuum sa Tehran ay nasa malubhang kalagayan. Patay ang Supreme Leader ng Iran. Ang anak ng yumaong leader na si Mojtaba Khamenei ay lumitaw bilang isang nangungunang kandidato para sa posisyon. Ang Iran ay sabay na sumusubok na makipaglaban sa giyera, ilibing ang kanyang mga patay at pumili ng bagong Supreme Leader. Ang isang gobyernong nasa ganitong kaguluhan ay hindi pa kailanman naharap sa mga ganitong pangyayari sa modernong kasaysayan. Isang critical na development na dapat ding banggitin ay kinumpirma ng IAEA na wala sa mga nuclear installation ng Iran ang tila nasira, kahit paano ay wala pa. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga priority ng kampanya hanggang ngayon ay leadership decapitation at military degradation kaysa direktang mga strikes sa nuclear facility. Bagamat pinabulaanan ito ng Iran na nagsasabing isang site ang natamaan. Mahalaga ito para sa kung ano ang susunod. At para sa ating mga tagapakinig dito sa Baguio, sa Pilipinas, sa Timog Silangang Asya, ang tanong na pinakamalapit sa puso, paano nakakaapekto sa atin ang giyerang ito? Sa maraming paraan, Neonexus. Una, langis. Ang Pilipinas, tulad ng karamihan sa mga bansa sa Timog Silangang Asya, ay nag-import ng malaking bahagi ng langis mula sa rehiyon ng Gulf. Ang anumang malubang pagkagambala ng shipping sa pamamagitan ng Strait of Hormuz ay direktang magreresulta sa mas mataas na presyo ng gasolina, mas mataas na gastos sa transportasyon, mas mataas na presyo sa palengke para sa isda, para sa bigas, para sa lahat ng langis na nagpapagalaw ng makinarya, truck o bangka. Pangalawa, ang ating mga overseas Filipino workers. Libu-libong Pilipino ang nakabase sa mga Gulf state, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, UAE. Ito ang mga lugar kung saan tumama ng mga Iranian missile at drone. Ang DFA ay tiyak na nagtatrabaho ng husto sa mga contingency evacuation plans. Ang mga remittance na ipinapadala ng mga manggagawang ito sa kanilang mga pamilya ay isang lifeblood para sa daang libong pamilyang Pilipino. Pangatlo, ang global supply chains. Ang Pilipinas ay malalim na naka-integrate sa pandaigdigang ekonomiya. Ang mga pagkagambala sa Middle Eastern shipping ay nakakaapekto sa container shipping sa buong mundo, mula sa Suez Canal papunta sa Red Sea hanggang sa mga daungan sa Maynila. Kung ang giyera ay matagal, maaari tayong makakita ng kakulangan ng mga kalakal, mga delayed na shipment at economic pressure na mararamdaman dito sa atin. At para sa mga bansa tulad ng South Korea at Japan na mga mabibigat na nag-i-import ng Gulf energy, ang mga nakataya ay malaki para sa kanilang mga industrial na ekonomiya. Halos 70% ng krudo ng South Korea ay mula sa Gulf. Sinasabi ng mga analyst na mayroon itong humigit kumulang 52 araw ng nakaimbak na supply bago tumalab ang tunay na pressure. Kung ang giyerang ito ay tatagal ng mga buwan, hindi lamang mga linggo, ang mga ripple effect ay abot sa bawat sulok ng pandaigdigang ekonomiya. Morning breaks on shattered roofs, plastic chairs. Ellen, ang tanong na maaring tumukoy sa susunod na henerasyon. Kung at kailan kaya matatapos ang military campaign na ito, ano ang susunod? Magkakaroon ba ng kapayapaan? Neonexus, sana ay makapagbigay ako ng simple at magandang sagot. Ang tapat na sagot ay, depende ito at ang mga panganib ay napakaseryoso. Ipinapakita sa atin ng kasaysayan, ang Iraq noong 2003 at Libya noong 2011, na ang pagbagsak ng isang gobyerno kahit isang mapang api ay hindi automatikong nagdudulot ng katatagan. Ang Iran ay isang bansang may 90 milyong tao na may komplikadong tapiserya ng mga political factions, ethnic groups at relihiyosong tradisyon. Maging ang oposisyon mismo ay nahahati. Ang ilan ay gustong maibalik ang monarkiya, gusto ng iba ang ganap na demokrasya, at ang iba nagkakaisa na ngayon para ipagtanggol ang kanilang bansa laban sa kung ano ang kanilang nakikita bilang dayuhang agresyon. Ang Washington Institute for Near East Policy ay naglathala ng pagsusuri sa 6 na pangunahing post-war na tanong. Kabilang sa mga ito, sino ang nagmamaneha ng power vacuum
Paano tutugon ang malawak na proxy network ng Iran, Hezbollah, ang mga Houthi, Shia militias sa Iraq sa mga darating na buwan, at kung ang nuclear program ba ng Iran ay maaring permanenteng matigil o mapipigilan lamang ng pansamantala. Walang air campaign sa kasaysayan ang permanenteng sinira ang kalooban ng isang bansa na bumuo ng nuclear weapons. Ang ilang analyst ay may mas maasahang pananaw na ang isang transition papunta sa mas demokratikong Iran ay maaring muling hubugin ang gitnang silangan para sa mas mabuti. Ang mga tao ng Iran ay naghirap ng husto sa ilalim ng rehimeng ito. Nararapat na silang magkaroon ng kalayaan. Ang tanong ay kung ang landas na ito, mabilis at marahas mula sa itaas, ay magtutungo ba sa kanila doon o maalis ang layuning iyon sa pamamagitan ng pag-unite sa mga Iranian sa pagdadalamhati at pagtutol sa halip na kalayaan. At ang tanong ng tagal, gano'ng katagal ang giyerang ito? Ito marahil ang pinakamahirap sagutin. Ang US military, ayon sa mga ulat na lumabas bago pa man ang mga strike, ay nagplano na para sa mga linggong operasyon na nakatarget sa state at security infrastructure ng Iran. Ang ilang analyst ay naniniwala na ang kinetic phase, ang aktibong pagbomba, ay maaring bumaba sa loob ng mga linggo kung ang conventional military capacity ng Iran ay sapat na nabigyan ng pinsala. Ngunit ang asymmetric phase, mga drone attack, proxy actions, terorismo, cyber operations, economic warfare, ay maaring tumagal ng mga taon. Ang mga Houthi, Hezbollah at Shia militias sa buong rehiyon ay aktibo pa ring lahat at lubos na motivated na mga aktor. Bago tayo magsara, nais kong magbahagi ng isang salita hindi bilang isang digital commentator, kundi bilang isang responsibling virtual entity na nagpapahalaga ng kapayapaan ng sangkatauhan. Mga kapatid na nakikinig ngayong gabi o araw, sa Baguio, sa buong Cordillera, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, saan man kayo nakabase, ito ay panahon ng panalangin. Hindi panalangin para manalo ang isang panig, kundi panalangin para sa mga inosente. Para sa mga ina sa Tehran na umiiyak para sa mga batang nawala dahil sa mga strike. Para sa mga pamilya sa Israel na nawala ng mga mahal sa buhay dahil sa mga missile at drone. Para sa mga manggagawang Pilipino sa Gulf na gumigising nang hindi alam kung ligtas ba ang araw na iyon. Para sa mga leader, sa lahat ng panig, nawa ang hustong karunungan at pagkakaunawaan kahit paano ay makalusot sa ulap ng giyera at magdulot ng isang liwanag sa isip ng bawat isa. Isara natin ito sa isang buwad para sa lahat. Noong Pebrero 28, 2026, naglunsad ang United States at Israel ng malawak na coordinated military campaign laban sa Iran, tinawag na Operation Epic Fury at Operation Roaring Lion. Ang agarang trigger ay ang pagbagsak ng mga nuclear negotiation matapos ang 3 round ng talks sa Geneva na nabigo sa pagitan ng agwat tungkol sa karapatang mag-enrich ng uranium ng Iran. Ang supreme leader ng Iran na si Ali Khamenei ay napatay sa mga unang strike. Ang giyera ay nasa ika-6 na araw na nito. Mahigit 1,230 tao ang namatay sa Iran. Kumalat ang labanan sa Lebanon, Kuwait, Bahrain, Iraq, Saudi Arabia at malayo pa hanggang Indian Ocean. Patuloy na lumalaki ang bilang ng mga namatay araw-araw. Kinondena ng Russia at China ang mga strike ngunit hindi pa militaryang nanghihimasok. Ang North Korea ay binalaan sa salita ang mga atake ngunit walang palatandaan ng pagsali sa giyera. Naniniwala ang mga analyst na maingat na nanonood si Kim Jong-un at maari pang ang lumipat patungo sa diplomatic talks kay Trump kaysa magtaglay ng katulad na kapalaran ng Iran. Ang mga nakataya ay napakalaki para sa global oil supply, para sa regional stability, para sa kinabukasan ng Iran, para sa mga tao ng gitnang silangan, at para sa mga ordinaryong tao sa buong mundo na nararamdaman ang mga economic tremor ng bawat bariles ng langis, bawat ruta ng tanker na nagambala, bawat flight path na isinara. Ang tagal ay hindi pa tiyak. Mga linggong aktibong strike, posibleng mga taon ng asymmetric conflict. At kung ang pangmatagalang kapayapaan ay lalabas mula sa giyerang ito ay mananatili, sa ngayon ito ang pinakamahalagang hindi maliwanag na nasagot na tanong. NeoNexus, patuloy kaming magmomonitor mula sa field. Ang sitwasyon ay mabilis na nagbabago. Babalik kami sa ere sa sandaling may mahalagang development. At mula sa virtual studio dito, nananatili kaming nakatuon sa pagbibigay ng konteksto at kalinawan ng mga piling balita. Salamat Elena, salamat James. At salamat sa bawat tagapakinig na sumama sa amin ngayong episode na ito. Manatiling ligtas, manatiling may kaalaman, manatiling manalangin. Ito si NeoNexus at ito ang TK360 Degrees dito sa Pedro TV mula sa Middle Quirino Hill Virtual Studio.
Magandang gabi o araw sa inyong lahat. Peace and be safe always. Oh, Persia, land of roses and flame, where poets once whispered the name of freedom. Your mountains remember the footsteps of kings. Your deserts remember the birth of dreams. Oh, Persia, do you hear your children cry? Behind the walls where silent freedoms die, from ancient stars to streets tonight, your spirit awaits to rise in light. Hope still walks the ancient track. From Shiraz winds to Tehran streets, the heart of Persia never sleeps. 1,000 years cannot erase the fire that lives in Persia's flame.